Hindi maikakaila na ang ating mata ang pinakasensitibong bahagi ng ating katawan at talaga namang kamangha-mangha ang pagkakalikha nito. Sa pamamagitan ng ating mga mata ay nakikita natin ang mundo sa kabuuan. Ito rin ang responsable sa pagdadala ng mensahe sa ating utak sa pamamagitan ng nakikita nito, kaya naman higit na dumidepende tayo sa ating mata kumpara sa iba pa nating pandama. Ngunit paano kaya mabuhay kung ang iyong paningin ang magkadiferensya? Siya si Philip Phoenix Ilade, 14 na taong gulang at kasalukuyang nasa first year high school. Mabait at matalino siya sa klase. Katunayan nga ay second honor siya nang magtapos sa elementarya. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi niya kailanman ito ibinilang na hadlang dahil nagagawa pa rin niya ang mga gawaing bahay at ang makapag-aral gaya ng pangkaraniwang bata. Mula nursery, hindi ko naranasan sa kanya yung papasok siya sa school na sinusuotan ng medyas. Yung edad niyang yun, kaya niya magmedyas at magsapatos sa sarili niya. Kailangan lang prepare yung sinusuot. Hindi siya nagpaalaga. Lumaki siya na gusto niya kung ano yung nagagawa ng mga ate niya, kaya niya rin gawin sa sarili niya. Ilang araw matapos isilang noon si Philip, ay may napansing kakaiba sa mata ng sanggol ang kanyang tiyahin habang sila ay nagpapaaraw. 2 weeks old siya na nilalabas siya ng ate ko. Unang nakakita ng katarata ng ate ko, meron siyang 2 spot sa magkaparehong mata ng baby siya. Tapos after nung mga panahon na yon, kinakailangan namin kumonsulta na kung ano ba ibig sabihin. No? Kasi parang napapansin nga namin na hindi siya nakaka-focus sa kahit na aming tinitignan niya. Napaka-slow ng development. Nung nagpa-check up kami, doon namin nalaman yung congenital cataract niya. So isang malaking pagsubok sa aming mag-asawa yun. Actually, hindi lang sa aming mag-asawa dahil unang-unang nade-depress pamilya ko. Siya pala ay mayroong congenital cataract at naoperahan din ito noong siya ay 7 taong gulang pa lamang upang maiwasan ang tuluyang pagkabulag. Ngunit nang matapos ang isinagawang operasyon ay ganito na ang kanyang naging kalagayan. Nagkaroon naman siya ng uncontrollable movement of the eyeball. Si Philip ay bunso sa 3 magkakapatid, kaya naman suporta at pagmamahal din ang kanilang pabaon sa kanya araw-araw. Onyx, alam ko mabait ka talaga na kahit ganyan ka, kahit may kapansanan ka, hindi ka pa rin sumusuko, nag-aaral ka pa rin mabuti. Ayun, pagpatuloy mo lang yon kasi alam ko lahat tayo may mararating sa buhay. Sana yung lahat ng pangarap mo, alam ko hindi ka nangangarap para sa sarili mo lang, para sa ating lahat, para rin sa mga tao at pamilya natin na lagi na lang sumusuporta sa atin. At kagaya ng ibang kabataan, patuloy ang pagiging determinado ni Philip. Ginawa niya ang mabuhay gaya ng normal na bata. Ipinakita niya na kung ano ang kayang gawin ng iba ay kaya rin niya. Bagay na hinangaan ng kanyang mga guro. Si Philip po as a student, masipag naman po siya, tsaka matalinong bata. Tsaka hindi po siya pala absent sa klase. Nakakapag-participate naman siya when it comes to recitation. Pero pag sa mga basa-basa, nahihirapan siya kasi nga po yung pagbabasa niya, kagaya po nung nakita natin kanina. Sobrang lapit na sa mata niya yung pagbabasa niya. So, doon talaga siya nagkakaroon ng difficulty. Philip, kahit anong disability meron ka, no, na-prove mo pa rin nung grade 6 ka, you are second to the class, na-prove mo yon. So sana ituloy mo lang, no? Kahit anong mangyari, God bless and more power. Sa paaralang ito, ipinaramdam ng lahat, lalo na ng kanyang mga kaklase na siya ay hindi iba sa kanila. Minsan po tuwing nagtatanong po siya sa akin kung ano po yung nakasulat sa may blackboard. Yung sabi ko naman po, tapos minsan po, tuwing nahuhuli na po siya sa pagsusulat, tinutulungan ko na rin po siya magsulat. Kaya naman ang ipinakitang tatag ng loob at mga pangarap ay ang nagsilbing inspirasyon sa amin upang kahit sa maliit na paraan ay lalo pang palinawin ang kanyang pag-asa. Sinamahan ng grupo ang mag-ina sa kanyang eye check-up. Basically, it's the best image we can do. What we see from the retina, remember, no? The most important thing is if the retina is very good. The retina is very healthy,
what we notice is what? This one is more oval than this one. When you have that thing, that only tells us that this eye is weaker. Yes. The more oval the eye, the more nearsighted the patient is. Okay. So it doesn't mean it's really bad. But between the two, this has a higher grade than this one. Yun lang ang ibig sabihin nito. But if you look at it, the route of the blood vessels, the nerve, everything is complete. It's totally different when we say or when we find that there's some incomplete parts. Right there, we stop discussion anymore. Already, it is complete. Si Philip ay larawan ng isang taong puno ng pag-asa, kaya hindi mo siya kakikitaan ng kalungkutan sa kabila ng kanyang kalagayan. Kung negative positive ang magre-resulta po. Ayos lang po sa akin yun kasi kahit pa paano po nakakita ako at nakakapag-aral pa rin po. Sa pamilya ko, sana lagi tayo maging masaya at maging matibay sa lahat ng problema kinakaharap natin. At sana suportahan natin ang bawat isa palagi. Gusto ko lang malaman nila na mahal ko sila palagi. Yun po.